Walang disenteng tirahan at walang sapat na kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Yan ang kalagayan ngayon ng pamilya Karenan sa Occidental Mindoro. Bukod sa pagkain, tahanan at kalusugan, pati ang edukasyon ng kanilang mga anak ay apektado na rin dahil sa kahirapan. Ako si Ate Roslyn at alamin natin ang real life story ng pamilya Karenan. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Hello po. Magandang hapon po. Ako po pala si Roslyn po, from Roslyn Foundation. Pwede ko pa malaman yung pangalan niyo, nanay? Si Gloria po. Si Gloria, si Nanay Gloria. Kayo, tatay? Dennis Ryan Carino. Kuya Dennis. Pwede Kuya Dennis na lang. Ano po to sila? Kambal sila? Pero bakit mas malaki konti ang isa? Ganun talaga. Ilan po yung anak ninyo? 7. Ito yung pang-anim at pang-7 ninyo. Nasa lahi po ba ninyo, Tatay Dennis, na may lahi kayong kambal? Sa misis ko po. Ay, sa kanila nanay. So, Tatay Dennis, kamusta naman po yung pang-araw-araw niyo po dito? Minsan po na pagka po may sorte ako, nakakabili po kami yung pagkain namin sa maghapon. Katulad po niyan, kagabi wala akong huli. Hindi pa po kami nagtatanghalian. Wala po Hindi pa kayo? huling. Oh. Ay, wala po namang nahuli sa sideline na kawil. Yung buhay po ninyo is pangingisda? Okay naman po, minsan sa isang dilim po, kumikita ako ng 4,000. Sa isang dilim po yun, bali 24 days po yun. Ay, pagka po pumarte ako ng gano'n, bibili po ng pagkain. Pagka kinulang po, yung iba, inumutang ko na lang. Para may pangkain ng pamilya. Saka Tatay Dennis, ito yung bahay na to. Dito kayo nakatira? Hindi po, bali mag-iisang buwan pa po lang kami nakalipat dito. Isang buwan? Ang pulang namin to. Inuupahan nyo? At magkano naman po yung upa nyo dito? Bali, 900 po yung bigay sa amin ng upa. Ang nabigay pa po lang namin pa 500. Tapos kahapon po, dumating po yung may-ari po nito. Nakakuha po ng pandagdag ng bayad. Wala po kami naibigay, kundi 100. Eh, pinalasuan po kami dito na sa linggo na lang kami para maghanap po ng bahay na lilipat. Pag hindi kayo nakabayad sa loob ng isang linggo, kailangan nyo na umalis. Eh kung papaalisin po kayo dito sa tinitirahan nyo ngayon, saan naman po kayo lilipat? Hindi ko pa nga po alam kung saan po kami makakapuntang bahay. Wala kayong ano dito? Wala kayong kuryente? So paano po paggabi? Ano yung nagsisilbing ilaw nyo dito? Yung pong sulat, pagka po pawisan ng mga bata, di salita po kami dalawa, pamay-payan po. Pagka yung wala po akong laot sa gabi, salita kami magpaypay. Tayo may mga time ba na yung mga anak niyo, lalo na itong maliliit, eh wala kayong mapakain sa kanila? Madalas po yun, gano'n. Kahit wala man akong magawa, hindi naman ako pwedeng gumawa ng mas para kumain sila. Pero pag nangungutang kayo, may nagpapautang pa ba sa inyo? Minsan po may pa akong titiwala. Kapag-utang po. Pag po wala, tanggap na po namin.
So ito tay, ito yung inuupahan nyo na 900. Opo. So ito, wala namang tumutulo. Dito po. Ito, sira na. Ayusin ko pa po ako kung tatagal po kami dito. Nalagyan ko po ng yero. Sa 900 na ba yun? Kung may sira, ikaw na mag-aayos? Wala pong sinabi. Ilang kwarto po to, tay? Yan po, ano po yan, may stock po na gamit ng may-ari po yan. So, stock room po nila yan. Po kami natutulog. Ay, hindi sa kwarto. Sobra pong init. Alin lang ginagamit ninyo? Dito po lang kami. Dito lang, yung sala na to. May mga tulugan kayo? Yung pong plywood na yun, pagka po gabi, pinapasok ko po dyan. Sinagawa po sa sapin ng banig para po di malamigan ng bata. Sige tayo. Dito tayo, ikot tayo. So yun na yun tay. Yung plywood na yun na every night, tuwing gabi pinapasok, lalagyan lang ng banig, tapos yun na po yun. Para sa mga bata. Kasi simento to tay, so maano to sa likod nila. Doon nga po nagkasakit yung ngayon asawa. Nung doon po kami sa kabilang bahay, Oo. nagkasakit po siya sa baga. So isang buwan pa lang kayo dito tay, na nangungupahan. Ito lang ang available na gamit ninyo tay. Tapos itutulugan ng 2 kambal. So sabay, salitan na sila. Salitan. So talaga ngayon tay, yung inaasahan nyo ngayon, pangingisda lang. So, kung talagang wala kayong huli, wala rin makain. Oo. Tayo nakikita ko, ano to? Mga dilis. Ganyan po yung nahuhuli ko. So ito, binibenta nyo to. Titinda po yan. Ito yung mga tinitinda ni tatay. Binibilad nyo. Opo. Pag hindi po kami natabi, sa bangka ko nabibilad. Ilang oras kayo sa bangka, tay? Magdamagan po eh. Magdamagan. So anong oras kayo aalas dito sa bahay papunta doon sa tabing dagat? Alas 3 po ng hapon. Alas 3 ng hapon. Tapos uwi kayo, maaga na. Alas 12, ganyan. Alas 12 ng tanghali na po. Alas Minsan 12 ng po, pagka tanghali. may huli kami, sinusulong po namin sa kasa. Doon po sa may-ari po ng bangka. Yung ano nyo tay, yung pangingisda mo, dahil yung bangka may-ari yon. Opo. So parang kayo, anong tawag nito? Magdadala Nagtatrabaho lang kayo doon sa kanya. Porsyentuhan ba? O may fix kayo na Partihan po lang. partihan? Pag may Depende huli, sa kita. Depende po sa kita. Pag po maganda kita, hindi may partihan po. Pag wala, hindi lugi. Pero mostly tayo, ang partihan na yan, para maintindihan din nila, ilang porsyento ng kita ang mapupunta sa inyo? Di ba ibabawas yung dun sa gas ninyo? Opo. So pag binawas na yung dun sa gas, ang matitira, yun ang ibabawas. Hahatiin yun ng may-ari. Opo. So ilan na porsyento mapupunta sa iyo? Nung pong, bali isang dili pa po lang ako nakalaot. Nung pong nakaraan, ang nakabig ko pong kaparte, 4,000. Isang buwan pong laot yun. Isang buwan, 4,000. Hindi isahang uhuli lang. Hindi po, isang buwan po yun. Gabi-gabi po na laot. Isang buwan po yun, bali. Yan. Kulang na isang buwan, 24 days po. 4,000 lang. So 4,000 ang naging parte niya sa isang buwan na pangingisda. So may mga time ba tayo ng pag may bagyo? At pag may bagyo, hindi kayo pwede magpalaot. Hindi po. So walang huli. Wala po. So Hindi wala po rin. kami makalaot. Kaya ang ginagawa ko na lang po sa mga bukid, nangunguhala ko ng ligaw pa ko. Ligaw na pako, yung ginagawang salad. Binibenta nyo. Yung tinatali-tali po. Tapos bibenta sa palengke. Yan yung binibenta ni Nicole. Apo. So kayo nangunguha sa bukid, tapos siya yung nagbebenta. Apo. Marami naman ang nakukuha nyo. Minsan po, nakaka 100 po. 100 na tali. Apo. Pero tatay, 100 pesos po. 100 pesos ang maibibenta niya. Apo. Wala nang bayad yun doon sa bukid. Magsasabi lang po kami sa may-ari. Tapos hahayaan na kayo. Pero tatay, sa ngayon kasi, grabe yung init. So may nakukuha pa ba kayong pako sa bukid? Pagka ganito po buwan, wala po naman masyadong nangunguha. Kasi ano po siya, mababa, maliit. Pag po pumatak na yung ulan, yung hindi na po, wala na po makapaghanap po sa dagat, nangunguha po kami. Marami po din naman nagaya nangunguha. Hindi lang po ako. So marami rin. Pero ngayon, hindi kayo pumunta doon dahil wala pang makukuha. May mga panahon na wala kayong masyadong huli. Tapos, walang pagkain ng mga bata.
Nangungutang kayo sa kanya? Pinapautang naman kayo? Mahigpit po, hindi po. Marandi lang po, ako lang po ang nag-allowed sa kanya. Marami pong bangka siyang pinapalawat. Hindi po siya nagbibigay ng paluwag. Hindi nagpapautang? Opo. Hindi po siya nagpapaluwag sa tao. So, saan kayo nangungutang? Doon po sa Apple, sa Tita Merna po, Bienya. Doon ako- Tindahan? Hindi po, yung bahay din lang po siya, parang ganyan din po. Nangungutang na walang interest? O may interest? Interest po. May interest? Magkano ang interest na pinapatong? Yung pong nakaraan po ay, ang nautang ko po doon ni isang bultot kalahati. Binabayaran ko po ng 5 to. Ngayon po, 5 to ang bayad? Ay, Pero hindi- magkano lang ang binigay sa inyo? Magkano ang inutang nyo? ang halaga po 5 to. Ngayon po, ang kaparte ko 4,000 lang. Tapos binigyan ko po lang siya ng 3,000 at yung pong 4,000, yung pong 1,000, pambili po ng gatas at panggatas po sa bahay. Kaya po hanggang ngayon may balas pa po ako sa kanya. May time rin ba na pag June nyo na doon sa utang nyo sa kanya, wala kayong maibayad? So ano na lang ginagawa tay kung mayroon na Nag-aano pagkakataon? po kami, nagdidiscargo po kami. Anong ibig sabihin ng nagdidiskargo? Yung nahingi po kami ng pasensya na ay tita, pasensya na po, wala po kami kita, hindi po kami makabayad. Pwede ka pong susunod na lang pag mayroon akong pagkakataon makahuli. Nakikiusap na lang po kami. So okay naman sa kanya. Mabait naman siya sa inyo. Ako nga, kaya nga po ako nagsisikap para baka di ka ako ng sarili kong panghanap buhay. Hindi ko magawa. Dahil tama lang sa mga anak ko, minsan kulang pa. So lahat ng kinikita nyo ay napupunta lang po sa kanila. Opo. Especially sa pagkain. Plus pa po, dahil umuupa po kayo ng tirahan. Kung hindi nga po nabigyan namin ng 100 kahapon yung may-ari nito, baka po kami nagliligpit na ngayon. Sa huling survey na isinagawa ng Okta Research nitong first quarter ng 2024, lumalabas na 42% ng mga Pilipino o katumbas ng mahigit 11 milyong pamilya ang nagsasabing sila ay naghihirap. Isang dahilan nito ay ang kawalan ng sapat na kita para matugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. At kabilang ang pamilya Karenan sa mga kababayan nating nagtitiis na gutom araw-araw. Hindi pa kayo nananghalian, so may konting pagkain na dala para sa inyo at para sa mga bata, para makakain kayo. Galing rin po to kay Vice Mayor Diaz. Nak, alina, kunin mo para makakain kayo, ha? Ano lang nga lang lagay? Ha? Wala, hindi ako makain. Tay, ito pa, dagdag pagkain. Ito. Baka wala na po kayo, ma'am. Para po sa inyo yan. Tapos, meron pa. Ito, Nicole. Tatay, sa 7 mong mga anak, nasabi niyo po kanina na yung panganay niyo yun ang tumutulong sa inyong mga isda. Hindi na siya nag-aral? Gusto ko nga po sana silang pag-aralin. Siya po yung panganay, gusto po siyang makatapos. Hindi ko po magawa, hindi ko po kaya. Ngayon po, nasa bangka po siya po yung bantay ng bangka. Sa mga anak niyo po, mayroon bang nag-aral sa ngayon? Si Nicole po, napasok po yan, minsan po pag na-absent po siya. At para po magtinda ng mga gulay-gulay. Ikaw lang nag-aral sa inyo. Anong grade ka na? Grade 7 po dapat po, grade 10. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Okay naman po, minsan po nakakapasok.
trabaho nung 9 years old po ako. Dahil sa hirap po ng buhay, di po nakapag-aral, huminto po ako. Habang nag-aaral po ako, pag uwi ko po sa school, sa hapon po naglalako po ng mga gulay para po may maibaon sa school. May maibili pong bigas, gatas, gano'n. Minsan naglalakad po ako. Pag may nagpapahiram po ng bike, ginagamit ko po. Pero pag yung wala po, naglalakad lang po, tiyaga lang po, kahit mabigat po. Tatay, ilang taon na po itong kambal? Dali, 5 buwan pa po lang. Ilang taon, ilang buwan pala, sorry. Ilang buwan sila? 5 po. Puro lalaki? So, napapacheck up nyo rin po ba sila? Isang bisa po lang ito namin napatigap, no, kung inabo po sila ng matinding abo. Kamusta naman yung mga vitamins nila? Ano po yung tiki-tiki po lang nabili ko, isang maliit. Tapos, ang ginawa ko na lang yung pong pulot. 5 months. Kumpleto naman ba nanay sila sa mga vaccine nila? Napupunta nyo naman sila sa center? Vaccine naman, mayroon. Sa kanya din. Kasama sila. Oo. Mabuti po kung kumpleto kasi protection rin ng mga bata. Tatay, kasama ko yung doctor ng foundation. Doctor po ng Roslyn Foundation. So, tamang-tama na nandyan po ang resident doctor po natin, si Doc J. Ito si Doc J po. Si Tatay Dennis at saka si Nanay Gloria. 5 months old yung mga anak. Okay, kambal sila. Kambal. Pero mukhang mas payat yung isa. Ha? O gutom din yan po. Shh, 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 shh. Init. Mayroon ako sakyan. Mainit po. Oo. Wait Oo, po, sandali lang ah. Sandali lang. Shh, shh, shh. Oo. Sige, talikod mo po dito. Nanay Gloria, ano to? Yung ano niya? Milk? Medyo may Gatas? konting halak ito. Mapapansin mo naman siguro pagkarga mo, parang tumutunog yung likod, di ba? Iwasan nyo lang na natutuyuan ng pawis. Yung, huwag siya lagi nakahiga lang. Hanggat maaari, sa tagilid o kaya kakargahin mo lang paharap sa'yo para yung likod niya mahanginan. Kasi pwede posibleng mauwi sa pulmo niya pag hindi natin naagapan yan. Tapos hanggat maaari mo, irregular nyo yung check-up sa center. May center namang malapit dito, di ba? Para pati yung mga bakuna nila, maagapan. No? Mabigyan sila ng bakuna, ha? So, ilan ba na sila? 5 months. Okay. Dok, Malakas pwede, naman siya. sorry Dok. Dok, pwede natin, nakikita ko kasi marami silang, Oo nga eh. eto, ano ba yan, allergy ba? O, Actually, sa init siya. Kaya nga po, kanta ko meron yun. Yung tawag dito, may secondary bacterial infection na ito. Tapos, since magkakasama kayo, magkakasama Tatay, kaming matulog, pahiram? pwedeng mahawa. No? Oh, shh, shh, Bigyan ko naman siya ng antibiotic. oh, shh, shh, init, init, oh, shh, oh, Kamay shh, na natin yun. oh. Siguro yun lang na mapapainom sa oras. Bibigyan ko kayo ng instructions mamaya kung Anong pangalan nila, te? Nanay Gloria, anong pangalan nila? Shh, 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 gutom ka na, ha? Oh, shh, 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 shh. Magdala din na sila. Papatigilin pag ganito ha. Hindi ko tingin halak na nito. Pero yung mga rashes din natin. Yung mga tumutubo. Yung mga parang butlig. Inaantok siya kasi nahihili siya. Tumigil po sa kanya. Napatulog ko na. Okay, very good ha. Magduputlain sila ha. So kailangan ng mga vitamins, bibigyan naman namin sila ng vitamins. Tsaka yung gamot itong kambal para doon sa halak nila at doon sa mga rashes ha. Tingnan niyo po, nakatulog na siya. Nakatingin siya, loko. Ito pong vitamins na to, para ano pangalan niya? Ariana po. Ariana.
para kay Ariana. Meron kayong kutsarita dyan, yung maliit na kutsara. Ayan. Kainin niyo siya ng isang kutsarita tuwing umaga. Ano? O, ito para sa kanya to. Yung maliit na kutsara. Para ha? sa Yung kapatid mo. maliit lang. Kutsarita. Vitamins niya. Isang beses lang yan sa isang araw tuwing umaga. Tapos ito, si Bon Ryan na gala. Di ba mukhang gala ng gala to eh. Hindi palo na kulay. Oo, mag-vitamins ka rin, ha? Yung kutsara namang malaki. Ito naman, Kay isang nanay? kutsara, kay Bon Ryan. Tsaka vitamins Isang na rin, beses te. sa araw. Isang box na vitamins or ano. Opo, yan dalawa na. Pag naubos yung isa, di yung isa na magsusunod. Para kahit pa paano, pag samantala meron silang vitamins. Tapos, ito sa kambal. Itong vitamins yung kambal, ipapainom nyo lang to pagkatapos nito. Itong gamot niya para sa halak. Kaya sila may halak eh. Tapos yung isa nga may mga Rashes. na may nana. Kailangan mag-antibiotic. Tulungan mo na lang si papa Sa loob mo, ng ha? pitong Tsaka si araw. mama mo. Tapos yung carbocysteine. Tapos, may sulat din dito si Doc, ha? Pero ito, sinulat niya na. Oh. Oo. Oo nga eh. Nanibago ka. Nag-iisip ba? Basa naman. Ang ngumiti siya. Tapos, ito po. Nanibago ka. Consultate to. Oh, sino ka, oh? Sino naghahawak sa'yo? Ha? Shh. Tatay Dennis, Nanay Gloria, so mayroon po kaming munting handog po sa inyo. Ito po. Ito po may bigas na po. May mga gatas na para sa mga chikiting. Sa 2 kambal, may kape na rin tay. Para hindi ka antukin sa pangingisda mo. At saka may mga dilata at sabon na rin po. At ang iba po dyan, tinulungan rin po tayo ni Vice Mayor. So sana ito na grocery, na mga pagkain, ay makatulong po sa inyo. Maitawid po kung ilang linggo, kung hanggang saan aabutin po. So tatay, sinabi niyo po kanina sa akin na sabi nga ng may-ari, binigyan na lang kayo ng 1 linggo na palugit para mabayaran niyo yung kulang ninyo. O tayo, ito po ay konting tulong po sa inyo. Pambayad po sa upa ng bahay po ninyo. Thank you po. Ayo. So yun. Sana yung mga tulong namin sa inyo ay matawid yung mga pangangailangan ninyo sa loob ng ilang buwan. Papasalamat po ako sa inyong lahat ng narito po. Hindi po namin sukat palain po. Tulong po sa amin lahat. Na nakaano po kami. Kami na nabigay po kayo tulong po sa amin. Hindi po namin sukat palain kung araw na ito. May dinakal pong biyaya po sa amin. Salamat po talaga sa inyo lahat sa pagtulong po sa amin. Salamat, maraming pong salamat sa Salamat po. hindi po namin inaasahan. Mayroon po darating na pagbibigay ng grasya po sa akin. Hindi ko po alam mayroong ganyan. Salamat po. Maraming pong salamat sa inyo. Kahit hindi ko po namin kayo kilala. Meron po magandang loob para po sa amin. Hayop pong salamat. Sa lahat sa oportunidad ng maayos na pagkakakitaan si Tatay Dennis para sa kanyang pamilya. At malaki ang naging epekto nito sa kalagayan ng kalusugan at edukasyon para sa kanyang mga anak. Bagamat nagtulong-tulong niyang mag-anak para kumita, ay hindi pa rin ito sapat para maglagay ng pagkain sa kanilang hapagkainan. At mawala ang pangambang mawalan ng tahanan. Para sa mga nais magpaabot ng tulong sa Pamilya Karenan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng Roselyn Foundation. Ako si Ate Roselyn at samahan ninyo ulit kami sa susunod na Sabado dito sa Ate Rose Real Life Stories. Hi, Rogen! So, kwento mo naman sa akin yung nangyari sa'yo na aksidente. Nag-fire dance po ako, sumama po ako dun sa aking mga tinuturuan. Ngayon, accidentally happen po, nakainom po ako ng gas. Dumating yung point talaga po na nahingi po ako ng bigas sa mga klase ko.
parang naisip ko na pagka hindi ako kasi gumawa ng humingi ng tulong, baka mamamatay kami ng nakabulat kami lahat. Pero hindi naman to siya yung pagdidikit, mahihirapan ka ng tanggalin. Pag niligo ko to sa dagat o sa swimming pool, pag ahon ko ba, buo pa? Yun lang. Ay, hindi na, tanggal na. Ito yung pruweba. Pakita ko Oh, Wala. wala na. Dalawa na lang yung tira. Nakikita ko sa iyo na kahit gaano kahirap ang buhay, laban ka pa rin. Dumidiskarte ka. Hindi ka umaasa sa iba na kaawaan ka or something ganon.